punto dyan. Punta tayo, yes, correct po, hanggang ngayon, kaya hindi sila naniniwala eh. Punta tayo dun sa part na sinasabi dyan na na wala silang doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo o they had no doctrine on the divinity of Christ. Ayan. Ano bang ibig sabihin ng doctrine of the divinity of Christ? No? Itutuloy natin. By which they might interpret Christ. Yun pala yung ibig sabihin nun eh. No? Yun pala ay tumutukoy sa mga kadikit, no? Yung kaugnay na doktrina sa pagka-Diyos ni Kristo, gaya na lamang ng hypostatic union, incarnation at pre-existence, na sa panahong yan, hindi pa yan na-define. Kaya, they do not have any doctrine by which they can interpret Christ. Nagets po ba natin? So, ano yung example natin dyan? Ito, gumawa ko ng example. They had no food. Kapag sinabi natin they have no food, wala silang pagkain. Pero paano kapag ganito ang nakasulat? They had no food by which they might get protein. They had no food by which they might get protein. Nangangahulugan ba yun na wala silang pagkain? Meron silang pagkain. It's just that wala silang specific na pagkain kung saan sila makakakuha ng protina. Kasi puro gulay siguro yun. So ibig sabihin, in that context, they had no doctrine by which they might interpret Jesus. Meron na silang doktrina nun ng pagka-Diyos ni Kristo, pero wala lang specific para kung paano nilang i-interpret si Kristo. Another example, no? They had no weapons by which they might destroy a supersonic missile. Ibig bang sabihin, wala nang weapons ang Ukraine? Wala nang anong weapons ang Ukraine? Meron. But they have no weapons by which, yung salitang by which, no? Kung saan, no? They might destroy a supersonic missile. Hindi sinabi doon na wala silang armas. It's just like wala silang armas para masira ang isang supersonic missile. Nagets po ba natin? No? Ganyan din yung sinasabi sa aklat na yan. Another pandaraya. Di ba? Correct po, no? Yung nakikita nilang pagka-Diyos ni Kristo dahil doon sa kanyang mga gawa. Pero yung the way na parang elaborate, no? Hypostatic union, etc. ganon, glimpse parang ang meron sila. Wala pa silang formal doctrine. Kasi yan ay ipo-formalize, i-declare pa lang ng church. Pero yung paniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, meron na. Ngayon, pupunta sila ngayon dun sa isang aklat. Pakipakita nga natin, brother. Yan. Tingnan nyo, pandaraya nila, ha? Sumasampalataya ako. Or meron pa bang next dyan? Sige, yung next muna dyan. Or yung sumasampalataya ako ba? Yung mga ginamit niya kanina. Tignan na natin. Wait lang bro, di ko pa nalagay. Ay, sige lang bro. Take time. Ayan, di ba? So, napakalinaw yung pandaraya ng mga kaibigan natin, no? Kaya, sila mismo yung dumadaya sa kanilang sarili. Kaya, sila yung sinasabi sa Biblia, hello, Brother Noel, kamusta po, no? Sila Merry Christmas, God bless. Merry Christmas din po, Brother Noel. Ito po, pinag-uusapan namin yung nangyaring debate kanina dun sa isang bata, no? Saka versus kay Ravenous. Yes. Patay muna tayo po, ayan. Di ba ang linaw eh? O ngayon, tatakbo na sila dito sa paborito nila to. O, sumasampalataya ako isang katesismo na sinulat ni Father Aurelio S. Joaquin na merong imprimatur ni Archbishop na ba? Socrates Villegas. No? Ang sabi diyan, ngunit hindi nila inisip kailanman na si Kristo ay Diyos. No, hindi gayon sa simula. Oo, nasaksihan ng mga alagad ang mga kahangahangang gawa ni Jesus, narinig nila ang kanyang pambihirang aral, naranasan nila ang kanyang mga katulad na pagiging malapit sa Diyos, ngunit hindi nila inisip kailanman na si Jesus ay Diyos. Bakit? Yung tinutukoy dyan, yung beginning ng ministry ni Jesus.
sa isang part pa ng aklat na yan, or doon sa isang aklat pa, sinasabi doon na nagsimula yun sa simulat kalahating taon hanggang sa katapusan ng unang siglo. Doon lamang umiral yung talagang doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo. Doon sa panahong nagsulat na yung mga apostol. Nung nagsulat na si Juan, nagsulat na yung sina Pablo, especially nung nagsulat na si Pablo, ayun na, di ba, tinawag na niyang Diyos si Kristo. Pero sa early stages ng ministry ni Jesus Christ with the apostles, hindi pa nila lubusang iniisip na Diyos si Kristo doon. No? Kaya nga, yung process ng pagkilala nila sa pagka-Diyos ni Kristo, step by step Maging sa Holy Spirit, di ba? Meron palang Holy Spirit. Sabi nga nila, di ba, sa Acts of the Apostles, di ba? Yan yung pinupunto. No? Kaya nga sabi sa sumunod, ang pagkamatay ni Jesus ay karanasan ng pagkabigo para sa kanila. Pero nangyari, ang pagsilay ng bagong liwanag ay babanaag lamang mula sa linggo ng muling pagkabuhay. No? Nung muling nabuhay na si Kristo, doon na nila napagtanto na si Kristo talaga ay tunay na Diyos. Kaya nga anong sabi ni Juan sa kanya, ay ni Tomas sa kanya? Sabi ni Tomas, nung nakita niya si Kristo muling mabuhay, Panginoon ko at Diyos ko. At yung mga apostoles, nagkaroon na sila ng tibay ng loob. No? Kasi alam nilang nabuhay na ang Panginoon Jesucristo. Tapos mas titibay pa sila nung bumaba ang Espiritu Santo. Di ba? Pero sa mga panahon na very early, hindi pa. No, hindi pa nila naiisip kailanman na Diyos si Kristo doon. Parang tingin nila propeta, ganun. Kaya nga tinanong pa sila ni Jesus, no, who do you think I am? You are the Christ, the Son of the living God. Some say you're something like this, someone like that. Diba? Pero kalaunan, sa mga sulat nila, kailan ba nagsimula ang earliest na writing ng ng New Testament? Tanungin na natin si ChatGPT. When was the first book of the New Testament written? That's around 49 to 51 CE, the First Thessalonians by Paul. Diba? Ngayon, basahin natin dun sa title mismo. Itaas lang natin. Ayaw nilang ipakita yun o ayaw nilang i-highlight Kaya nga sabi ni Ravenus kanina, basahin lang po natin yung naka-highlight. Yan. Pero sabi dyan, sa aklat din na yan, itaas lang natin. Sabi dyan, no? Ay, sorry bro. Yan. Sabi dyan, sa ating pagtunghay sa mga nasulat sa Ebanghelyo, na alam na nating nailagay sa panitik pagkatapos lamang ng maraming taon ng Kristiyanong pagninilay, yan, pagkatapos ng maraming taon ng Kristiyanong pagninilay, na isulat na yung mga Ebanghelyo at iba pang mga sulatin, hindi maikakaila ang pananalig kay Jesus bilang Diyos. Yan yung sagot Ganun ba talaga yung pandaraya? No? Tapos, itaas natin doon sa title. Ano yung nakalagay sa title dyan? Napakalinaw man. Nung title dyan man, anong sabi dyan? Diyos na totoo nga ni ba si Kristo tunay na Diyos? Napakalinaw. Pero anong ginawa ng mga kaibigan natin sa The Revealers? Anong ginawa? Diba? Ang ginawa nila ay pinutol nila, no? Tinagpi-tagpi nila, quote mining. Yon, kuya, ang ginawa nila. Kaya ano ang masasabi? No, ano ang masasabi ng ating kaibigan na si Evander, no? Sa ganyang pandaraya at kaninong kampo po yung ganyang pandaraya? Pakinggan po natin si Evander. Evander, ano ba yung tawag sa ganyang gawain ng mga kapatid mo sa TR? Tinatawag po yan na strawman fallacy o reading out of context fallacy o tinatawag pang context to me. Quote mining, kuya. Halimbawa, binabasa lang yung gitnang linya ng isang article. Binibigyan na kaagad ng maling pakahulugan na wala naman doon sa konteksto ng article. Yan po'y isang uri ng pandaraya. Kaugalian po yan, kuya, ng kampo ng Diablo. Tinatawag. Napakalinaw, di ba? Doon na lahat ng gusto kong sabihin. Napakalinaw ng sinabi ni Evander. Evander, ano nga ulit yung tawag sa ganong gawain at kaninong kampo yung gumagawa ng ganyang gawain?
Pakiulit. Tinatawag po yan na strawman fallacy o reading out of context fallacy o tinatawag pang context-to-me. Quote mining, kuya. Halimbawa, binabasa lang yung gitnang linya ng isang article. Binibigyan na kaagad ng maling pakahulugan na wala naman doon sa konteksto ng article. Yan po'y isang uri ng pandaraya. Kaugalian po yan, kuya, ng kampo ng Diablo. Sayang, umakyat sana ako dun sa live, no? Para dun sana sa conclusion sana, pinarinig sana namin ito ni Philip. Pero okay naman na. Ayan. Ayan, so i-enhance pa natin yung para sa susunod mas better yung maging kasagutan at pakikipag-debate ng mga taong yan, ay mga kapatid natin, no? Ayan, di ba? So ganyan lagi wala na silang iba pang maibanat, no, sa atin, no? Lagi na lang ganyan. Di ba? Napaka linaw talaga. May mensahe si Ravenous dyan. May mensahe si Ravenous. Ano ang mensahe ni Ravenous para sa mga tao na laging nagsisipag-ulit, no, doon sa bawat kamalian? Ayan. Merong mensahe si Brother Ravenous no, doon sa mga tao na alam na nilang kamalian yung kanilang ginagawa, paulit-ulit pa rin, no, at patuloy pa rin sila dun sa ginagawa nilang mga kasinungalingan. Ayan, hintayin natin na yung napakagandang tawag dito, mensahe ni Ravenous sa kanilang mga kapatid at ganoon din sa kanilang mga sarili. Ano yun, Ravenous? Ano masasabi mo sa ginagawa ninyo? Mga kapatid, pagka ang kasinungalingan, inulit-ulit, nagiging katotohanan, lalo na sa panig ng ating mga kapatid na kulang-kulang. Panig daw ng mga kapatid nila. Ulit. Alam niyo mga kapatid, pagka ang kasinungalingan, inulit-ulit, nagiging katotohanan, lalo na sa panig ng ating mga kapatid na kulang-kulang. Applicable sa kanila yan. Kaya Uncle, sila yung pinapatamaan niya. Uncle Noel. Diba? Grabe. No, kaya mga kapatid, alam nyo na ha, sa susunod, alam na natin kung ano ba yung ganong gawain. Una, paulit-ulit. Ayan. Pero kapag ganyan yung ginawa nating argumento, ganyan yung mga presentasyon natin, yan ba ay katotohanan o palpak? Anong sabi ni Siriak? Siriak, mag-share ka naman. Ayaw ata mag-share ni Siriak. Kapag ganun ba Siriak na gawain, anong tawag mo doon? Palpak. Palpak. Ayos Diba? Akala ni meron din tayo Pero kung si Warrior, ang tatanungin natin, naniniwala ba siya dun sa itinayong argumento kanina ni Ravenous? Warrior, naniniwala ka ba doon sa sinabi kanina ni Ravenous na si Kristo ay hindi Diyos o hindi si Yahweh? Ano masasabi mo, Warrior? Sa sinasabi mo, yung Yahweh na tinutukoy at yung Kristo, iisa lang. Ay, agree ako doon. Agree pala siya. Agree ako doon. Si Kristo ay Yahweh, yun. Agree ako doon. Agree ako doon. Yung Diyos, yung makapangyarihan Diyos at makapangyarihan Kristo, siya rin yung Yahweh na tinutukoy sa Exodo. Agree ako dyan. Sa sinasabi Di ba? Sino ang paniniwalaan natin dito? Paniniwalaan ko si Warrior dito. No? Bakit ko paniniwalaan si Warrior dito? Kasi si Warrior ay tawag dito, sinusuportahan mismo ng isa pa nilang kapatid na siyempre kilala natin dito, respetado. Ito si Abiel na naniniwala na si Kristo pala ay
tunay na Diyos at tunay na tao. Pakinggan natin ang pag-amen ni Abiel. Sa 40. Ayan. Sige. Ayan. Ano ang sabi, ano ang pagpapakilala ni Kristo dyan? Siya ay? Si Kristo daw ay? Siya ay basahin ano? mo. Siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Amen. Oh, diba? Napakalinaw. Amen. Si Kristo daw ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ano ang sabi ni Abiel doon? Ng The Shield? Amen. Hindi lang yan. Naniniwala ako na tunay yung sinasabi ni Abiel, tunay yung sinasabi ni Warrior, sapagkat sila ay sinusuportahan ng isa pa nilang kapatid na muli ay talagang nire-respeto dito sa TikTok, no? Kilala nyo siguro kung sino ito Hulaan nyo kung sino itong kapatid nilang ito. Ito ay si Taga Carlos. Taga Carlos, sumasang-ayon ka ba sa dalawang kapatid mo na si Warrior at Abiel na si Kristo ay tunay na Diyos? Sino ba sa iyo ang tunay na Diyos ayon sa unang 1:5:20? Ay na walang hanggan. So, ngayon ang tanong ito, sino ngayon itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan dito? Ang tunay nga na Diyos dyan, yung yung tunay na Diyos dyan ng Ama. Kasama ang Panginoong Jesucristo. At ang buhay na walang hanggan dyan ay ang tamang pagkakilala sa Diyos at tamang pagkakilala kay Kristo. Wait lang. May nabanggit ka na gusto ko Sabi mo, ang tunay na Diyos dito, yung Ama, kasama ang? Kasama ang Kristo. Ang linaw-linaw ng pag-amin. Diba? Ang tunay na Diyos, ang Ama, kasama ang Kristo. Diba? Magpasawalang hanggan. Amen. Napakalinaw po yan na pag-amin po nila. Kaya dapat pasalamatan po natin sila kasi sila po ay unti-unti na sigurong unti-unti nang nalalapit po sa pagkakilala sa dito sa tunay na Diyos. At of course, sa pagiging Katoliko, patuloy po natin silang ipanalangin. Sa bagay po ay inaamin din naman ng kanilang kapatid na hindi sila talaga yung nasa Biblia. Kapag hindi po sila yung nasa Biblia, ang ibig sabihin lang po nun ay hindi talaga sila yung naniniwalang Diyos si Kristo. O pakinggan natin ang pag-amin ni Warrior. Hamski. Warrior, ginamit mo kanina Roma 16:16. Kayo ba yan? Kayo ba yung nasa Roma 16:16? Hindi kami yan, yung babasahin mo rito. Hindi yan, hindi lang natin yan. Hindi pala sila bro Magaling ka. Nangyayari ka, Warrior. Magaling ka. Hindi nyo ako. Ang linaw. Hindi daw sila pala yun. Kaya, unawain na natin, mga kapatid, mga kaibigan, yung patotoo ng ating mga kaibigan. Brother Nomina, Yes, Uncle. yung kaibigan kong ministro nila, ang pangalan ng Jerome Alagay, friend ko siya sa Facebook, masa-search naman sa friends list ko, hindi naman siya nakalak. Tinanong ko sa kanya yon anong relation ng INC 1914 dun sa Roma 16:16. He was very humble and straightforward, says wala, sabi niya ganun. Etong taong to, Phil-am ito. So he's straightforward when he answered. Forward, no? Ang pansin ko, brother, maraming INC, halimbawa nung nakaraan, no? Itong si may isang INC na very harsh, sabi niya, sa Katoliko daw, may mga homosexuals, ganyan, wala daw sa INC. Tapos may umakyat ng mga kapwa niya INC, sinuway siya. Na mali daw yung ganoong na kaisipan. Kasi pati sa INC, marami daw silang ganun na mga kapatid din, pero nagsusumikap mamuhay sa kabanalan. At yung isa nga, hindi pa lang puto bumbong Meron ako dito kaibigan, nandun rin sa first list ko, yung pangalan niya Jordan, INC siya dito sa lokal ng Gaithersburg, Maryland. Dalawang asawa na siya na same sex. Dalawang asawa. Meron ganyan, pero yung paano natin, kumbaga, in a pastoral way, nauunawaan yung mga ganyan, merong mga INC din pala na ganyan. Oo, hindi. Just that, nasanay lang tayo sa mga hearts dito, no? Pero marami.
Siguro yung ministrong kaibigan mo, bro, is hindi siya mahilig sa mga ganito, no? Yung sa gaya ng mga yan. Hindi. Habol lang. Very siya. Very, iba siya. Hindi siya aggressive. Hindi siya aggressive. Ayan, natapos po natin yung ating kape. Ayan, sana pala, ito pala kanina, no? Mabait masyado kasi kanina si Philip. Sa susunod i-try natin. So, di ba, ang ganda ng sinasabi ng mga books. Hindi ko lang magets, mga brothers ko, kung, alam mo yon yung mag-i-invest ka ng books. No? Tapos, ang babasahin mo lang doon, isang passage, para pamalian yung buong book at buong faith. Diba? Like, ini-incriminate mo yung author, no, to say something na hindi naman niya sinasabi. Which is by law of common sense, kung merong law of common sense, hindi talaga papasa yun. Kahit pa sa simple logic, no, na, di ba, ako yung nagsulat, tapos ako din yung sa aking sarili, parang ganun, di ba? In a very strict na institution, gaya ng sa Catholic Church. Kaya naniniwala ako minsan na yung mga kaibigan natin sa INC, or the institution itself, ay yung tinutukoy talaga sa Bible minsan na sila'y nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakarating sa katotohanan. Kasi sila man nag-aaral. Ang mga Katoliko nag-aaral din. Ang kaibahan ng mga pari natin at tayo, pag nag-aaral tayo, nakakarating tayo sa katotohanan. Bakit nagbubunga Nauunawaan natin yung context ng mga books. Pero sila, tignan ninyo. Pag nagbasa sila ng aklat, hindi sila nakakarating sa katotohanan. Bakit? It is their will not to deceive themselves. Totoo, okay. Gagabi. Ganon din naman na-apply nila yung pagbabasa ng Biblia. Hindi nila Yeah, pati sa binabasa ng by Bible, no? context. Ganon Maganda din sa kayo ng reference. Correct Ganun po. din sa reference. Fallacy of misquotation, twisting and distorting the truth. Pero ang mas sa akin, kumbaga talagang na-impressed ako, hindi ko lang makano yung ko, nagpa-mesmerize sa akin in a bad way. Ay yung parang sila mismo yung gumagawa ng paraan para lituhin yung nila, sarili nila. Like for example, yung mga tanungan kanina ni Ravenous, 'di ba? Na parang siya mismo yung gumagawa ng mga tanong para malito sila lalo. O kaya minsan, ito yung halimbawa, malinaw naman yung paliwanag natin. I and the Father are one. Jesus Christ and the Father are one in nature. Hindi po bilang persona. Distinct po silang persona. Dalawang persona, isang nature. No? Pero pag INC yung nagtanong, ano yan? Di ba? Si Kristo at ang Ama, kung iisa sila, di si Kristo nananalangin din sa sarili niya. Parang ganun. Ang Ama din napako sa krus, ganun. Yung alam mo na, imbes na unawain nila yung sinasabi natin para maunawaan din nila, no. They will also twist it para sila mismo hindi makaunawa. Tapos sasabihin nila, paano magkakaroon ng persona ang Diyos? Ang persona ay may laman at buto. Tao daw kasi yung person At saka ang nature kahoy, bundok, ibon, tubig, dagat, ilog. Diba? So, yung gumagawa ng paraan para minsan lituhin yung sarili ba nila. Nasabi nga ni Seidan, I quote Seidan mukhang napapadalas yung pag-quote ko sa kanila. Sabi ni Seidan, which is parang sometimes nag-iisip ako na, yun bang mga INC, meron bang hidden na intellectual, anong tawag dito, Brother Baizan, pag meron kang gamit na wala ako? Hindi naman sa naiingit ako sa iyo. Halimbawa, meron kang bagay na wala ako, or mas mahina yung sa akin, mas malakas ka, tapos meron akong nararamdaman na, tawag dito, parang nai-insecure. Yan. So, naisip ko tuloy minsan na, ang mga INC ba merong hidden insecurity sa ating mga Katoliko? Na intellectual insecurity? Kasi, base dun sa pagsasabi nila minsan, si Midan, si Zaydan, ganito, ito kasi mga Katoliko, mahilig silang gumamit ng mga Hellenistic terms na tila baga ikinatalino nila. Nature, person, substansya, esensya,
homoousios, kung ano-ano pang mga terminong ginagamit nila para magmukha silang matalino. Oh, yung term pa lang na pagkakasabi nila, mafe-feel mo eh. Mafe-feel mo yung ano, yung intellectual insecurity kumbaga. Which is sometimes siguro may benefit kasi minsan napipilitan silang mag-aral. Halimbawa, ito. Napapansin nyo ba na merong tagpo noon sa TR nagsisipagsabi na rin sila ng fallacy? False dichotomy yan. False dichotomy pa. Dictonomy. Okay. Troman yan. Ad hominem yan. Socratic yan, etc. Kasi parang natutalin sila sa ating mga Katoliko na laging may bigon. So, napilitan din sila na aralin yung mga bagay na yan. Ayan. Which is nga lang, sana, magamit nila sa tama yung mga ganyang bagay. Di ba? Nakakalungkot. Kanina nga, Uncle. Strong fallacy. Ano Kanina yan? nga sa Facebook, Uncle namin may nakausap akong iglesia ni Manalo. Sabi, yung founder daw natin dito sa Pilipinas, si Magellan. So, maya-maya binanggit niya yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Tanong ko sa kanya, kung si Magellan yung founder ng Simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, di sana tinawag na Iglesia Katolika, Apostolika Pilipina, hindi Romana. Doon na siya hindi nakasagot eh. Nga brother Michael no? At yung kumbaga yung level ng misinformation na merge doon sa way ng din nila sa lahat ng sa Bible. Hindi natin ninalahat pero usually ng mga napapansin ko dito more sila sa deception, sa misinformation. Kahit mga bata pa lang, pansinin nyo si Guerrero. Ay si taga Carlos Policy naman daw. Mas malala si Evander. Sayang wala si Brother Mac dito eh. Lahat daw ng logic gamit nila. Pati si Yoselito, sama mo na din. Wala ding isip yun. Yoselito din, isa din yan. Sabi niya, sa Codex Sinaiticus, walang monogenes theos dyan. Wala din mga Deuterocanons dyan. Ganun. Ang ganda ng pagkakasabi ni Syriac ng false dictonomy, no? Sino kaya may kopya nun? Si Jordex. False dictonomy. Kausap si Maria Clara. Napansin ba ni Maria Clara yon? Kinurek siya ni Maria Clara. Meron pang isang INC na nagkamali din sa sa sinabi niya na fallacy. Sino ba yun? Red hearing ata. Yung sa kulay. Si Evander. Ano yung Sa sinabi kulay. niya? Ang alam na sa red herring, yung akala mo yung asul pula pala. Yan yung niya ng red herring. Si Evander. False equivalence. Red herring, policy, yung red herring policy daw, kala mo kulay blue, yung pala red. Meron pa yung isang fallacy niya, yung ba yun? Yung si Evander. Wait lang Ay, ang ganda nung naging debate namin ni Evander yung about sa infant baptism, tapos napunta kami sa Deuterocanonicals. Tapos meron siyang sa tradition, tapos nagpasa siya na yung tradition isinulat na daw, kaya wala nang tradition na oral tradition. Tapos nung binasa ko, ang tinutukoy pala doon yung Pentateuch. Tapos nung tinanong ko siya about doon, kung yung bang Thessalonians, part ba yun ng Pentateuch, ang sabi ni Evander, objection moderator, bakit po siya nagpupunta doon nagpupunta sa tradition? Hindi naman po yan yung paksa namin, sabi niya. Naku po.
si Miss Rock nung last year, nag-uusap sila ni Prof. Manny. Sinabihan ba naman si Prof. Manny ng strong policy ka? Strong policy. Anong sabi? Prof. Manny pa yung sinabihan. Si Prof. Manny pa yung sinabihan. Tawa ko ng tawa nun eh. Strong policy ka. Ay, nako. Itong mga to. Pero, tanungin na lang natin si Siriak. Para maganda, tanungin natin si Siriak kung Siriak, kaninong aklat ba yung mga nasa New Testament? Ayan, tignan mo, aamin si Siriak kaninong aklat yung mga nasa New Testament eh. Debate yan, di ba? Oo, debate. Ay, hindi debate. Nagdi-discuss siya noon. Nasa backdoor ako. Kasi ang kanyang nilalabanan si Elipin. Oh. Kompleto ba? Kompleto. Ano kaya yan? Ano kaya yun? Hanapin natin. Yan nga yung hinihingi ko nung sa'yo, nung nakaraan. Wait lang. Saan yung pag-amin? Sinib ko na yan sa akin eh. Dinownload ko. Oo, nandito yung pag-amin ni Siriak eh. Ito. Nire-recognize pala ni Siriak, no? Yung bang Pain tsaka si Robin, no? Si Isa. Pain? Oo. Hindi ko lang sure. Ano kasi Robinas din yan? Tinanong. Ay! Hindi ako nagkakamali. Baka siya nga, tinanong ko kasi. Sabi ni Siriak eh, Catholic Epistle daw yan. Hindi daw niya alam. I-confirm na daw kay Siriak kung ano yung ibig niya sabihin. I-compile ko nga lahat ng yung mga Christology answers nila, no, para kapag may debate, yun yung gamitin ko na. Ngayon, tawag dito, marami tayong huli dito, yung nahuli ni Bro Don Juan, ayan. Yung sayang yung about kay Midan, yung nag-usap sila ni Bro Noel, nung after namin mag-usap, hindi ko na-record eh. Kabakdor ako nun eh. Uncle? Si Midan Uncle, may pinag-uusapan kayo na gusto kong malaman, kaya lang late na nung naisipan kong i-record, pero nasabi na niya yung gusto niyang sabihin. Ayun. So natulog na lang din ako noon. Kaya nasaan na ba yun yung pag-amin? Alala ko yun, that was maybe like 2 or 3 weeks ago. Yeah. Correct po. Yung sabi niya, paano raw kasama ng Kristo ang Diyos sa langit? Umakyat lang daw siya nung John 20:17. Yeah, correct. In-ignore niya yung John 6:38 na bago siya bumaba, galing siya sa langit. Correct. Yan yun. Nagre-record ako pero late na ako nag-record. Grabe yung very limited yung capacity.